spiritual form, you got only one destiny. In reality. Sa totoong buhay, nung ikaw ay isinilang, ako ay isinilang, isa na lang destiny natin, impyerno. Kaya nasabi, yung part na ang unfair ay pupunta ka sa langit. Kasi hindi mo yung destiny. Kaya kung na-produce yung quote na yon, ay dahil ang katotohanan, isa lang ang destiny ng isang tao nung siya isa lang sa mundo. Ito ay yung kanyang kapahamakan dahil sa kasalanan pumasok sa kanya. Kaya unfair na pupunta tayo sa langit dahil hindi naman tayo talaga doon yun yung destiny natin. It's a deeper realization and hindi lang realization, spiritual revelation na mag-sink in sa buhay natin na lahat ng pumapasok sa church ay may dala-dalang problema. Lahat ng pumapasok sa church ay hindi natin masasabing walang pinagdadaanan or struggle or actually yung naranasan mo ay hindi lang depression ang tawag ninyo doon. It's greater than depression, it's deeper than depression, it's called demon oppression. Buti na lang wala ka sa stage na siguro yung mas mataas na stage, sabihin natin ang pinakamataas man ay stage 10 or stage 5, di natin alam, no? But that's called depression mo. Kaya lang, oppression. Kasi andun na yung encounter with the evil spirit. So, because of that, open doors ang pinaka-problema. At number 1 is, we are not in the presence of the light. We are living in darkness. Yan ay dahilan kung bakit mayroon tayong open doors for demon influence. Influence is just a part of, nagwi-whisper lang sa'yo yung demonyo. Hindi sila yung nagkikreate ng kasalanan sa'yo. Ang mga demonyo, hindi sila gumagawa ng kasalanan sa'yo. Mayroon ka ng kasalanan. Alam niyo ba yun? Meron ka ng kasalanan, ginagawa lang ng mga evil spirit, is pumapasok sila doon sa kasalanan mo as an open door, kung ano man yung ginagawa mong kasalanan sa open door, para doon sila i-possess, i-master ka nila doon. Kaya mayroong tinatawag na demon possession. So, actually, diniscuss natin yan last year. Hindi ko tinuloy. In-end up ko ang tawag natin doon, Doctrine of Angels and Demons, which is part of growing in our maturity sa ating buhay na dapat nating malaman. Why? Because every struggle that we have doesn't came from God. And realization na lahat tayo. Hindi nyo lang alam na ang media ang pinaka-means ni Satan. He is the prince of the air in Ephesians chapter 6. Siya alam niyo yung word na prince. Ang word na prince means siya yung nangunguna. Prince means first. Or sabi ng Bible, actually hindi lang siya prince, ruler of the darkness. Ibig sabihin ng ruler ulit, Lord. In French, ang tawag sa ruler ay king sa French word. Okay? Kaya sa buhay na ito, in this world na makasalanan, hindi po tayo namumuhay na malaya sa kasalanan. Pero dahil ang Diyos binayaran niya ang kasalanan, sinabi ko rin sa preaching at ginawa ng Panginoong Jesucristo na binayaran na ang ugat ng kasalanan. Pero yung ugat ng kasalanan, kapag hindi mo ito narinig at nagkaroon ng kanang realization na ikaw ay nakabaon doon, which is the way for you, na iisa lang palang destiny ng isang tao is eternal damnation, ay napakahalaga na marinig mo yung tinatawag na good news. What is good news? Yung way out of the darkness. Doon sa pinag-ugatan natin. Okay? Ang mga bagay na na-encounter ng mga tao sa buhay ay normal lang sa sanlibutan yon. Ang hindi normal ay ma-encounter mo ang liwanag. Abnormal na dito sa mundong ito ay mamuhay ka sa liwanag. Abnormal sa sanlibutan. Naintindihan niyo ba ako? Kaya, totoo man or guni-guni, ang pagpasok sa iglesia sometimes ay yung mayroon kayong tinatawag na feeling, impression, is part of your negative energy
that you see people negatively. And the demon creates, or the influence of the spirit, of evil spirit, gives you that idea. Alam nyo ba na mas maraming nakapalibot sa loob ng iglesia na mga, dahil ayaw nila ang lugar na ito. Kinakatakutan nila dahil dito nakikreate ang iyong pananampalataya. Dito nag-uumpisa ang iyong pananampalataya, which drives them away, yung mga evil spirit. Lalo na si Satan. Kaya tama yung sinabi din sa testimony na kapag may faith ka, parang mas malapit ka sa Diyos. Pag nalalayo ka sa faith, baka parang mas malakas ang influence ng darkness sa iyo. Totoo po yun. Kaya, praise be to God, hopeful po ako, lalo na sa mga nagpabaptize, no? At sa lahat ng mga questions po ninyo, ng mga nakaraan. Ang encouragement ko po sa inyo ay, huwag kayong tumigil na kilalanin ang Diyos. Dahil ang Diyos, gusto niya talaga na makilala niyo siya. Hindi niyo siya nakikita. Pero nakikita mo yung katabi mo. Ulitin ko ulit, tayo ay nilikha ng Diyos para maging presensya ng Diyos ay pasok sa buhay na ito. At dito mo makikita sa buhay na ito, sa isang taong may Diyos, kung sino ang Diyos. Kaya mahalaga yung word na testimony. The word, dahil yung testimony, ito ay produkto ng transformation ng ginawa ng Diyos sa buhay mo. Naintindihan niyo yan? Isa sa pinaka-topic natin after this session, February, hopefully magawa ko starting this February. There is a faith in Christ that doesn't save you. Na ito ay marami sa loob ng iglesia. That they think they were saved. That they think they were baptized, they are going to heaven. Na marami silang beses inilubog sa tubig, yung iba nga, nagtitestimony, yung iba nagtuturo sa inyo ang Bible, but they don't know na yung faith nila ay fake. And that is very important for this pulpit to preach kung ano talaga yung faith that saves and faith that is dead. Sinasabi po yan ng Bible, ng mga apostol. Ni Apostol Peter, ni Apostol James, lalo na si Apostol James, ni Apostol Paul. Merong faith na hindi nagliligtas. At itong faith na ito ay pagkakilala din sa Panginoong Jesucristo. Ayaw niyo maniwala? Parang, Pastor, ba't ganun? That's why, kailangan na lahat ng, tawag dito, hidden. Maraming nakatago na katotohanan na dapat mabuksan sa atin. That's why sometimes, yung laging word dito na ginagamit natin, na hindi nagkataon ng lahat. At kung sa Pilipinas, hindi tayo magkikita. Pero dito, nagkita tayo. Hindi dahil gusto nating magkita, kundi dahil ano yung sabi ninyo? At lagi kong sinasabi, if you will seek God with all of your heart, you will find Him. So the word if is condition. But if yung condition ay hindi ka willing na hanapin siya, hindi siya magpapakita sa iyo. That's why the condition was given to you, it's up to you. Kung magpapakita siya. Even you seek God with all of your heart, sometimes, ang Diyos pa rin ang nagdi-decide kung magpapakita siya sa iyo o hindi. Yun yung masakit. Naintindihan natin? That's why sometimes, basahin mo man ng basahin ng Bible, hindi mo maintindihan. Tumingin ka man makinig ka man ng makinig ng sermon, parang walang nangyayari. Walang nagbabago. The only way, one evidence na ikaw ay tunay na Christian, yung word na naririnig mo, every word na naririnig mo, may transformation sa isip mo. Pag walang transformation ang word of God sa'yo, wala kang faith. Fake yan. Sinasabi ko yung totoo sa inyo. Mahal ko kayo, kaya gusto kong malaman ninyo. It doesn't mean marami kayo or kakaunti kayo sa loob ng iglesia. What God really want to see is yung faith mo genuine.
If the Word of God that you hear doesn't transform you, it's not faith. You don't have faith in that Word. You don't have faith in that Word that God speaks to you. It doesn't mean wala kang faith. It doesn't mean in that Word that you na narinig mo or mensahe na narinig mo, hindi ka nagtitiwala. Hindi ka naniniwala. So you don't grow. Hindi tayo lumalago doon. That's why it's so conditional. Kahit if you seek God with all of your heart, sometimes God, sabi niya, you will. Ibig sabihin, it's God's only way kung makakita mo siya o hindi. Ginawa mo na yung part mo, pero ang Diyos pa rin ang nagdi-decide kung magpapakita siya sa'yo. That's why, tama yon. Hindi lahat ng panalangin natin ay mayroong answer. That's why, 2025, yung power and authority of prayer and worship ay itinuro ko din sa inyo. Kaya napakahalaga na balik-balikan natin yung message kasi hindi ko na siya mauulit, mga kapatid. When the time of revelation of the very important principle in God's heart or in God's mind, pag ni-reveal ito sa inyo at you did not get that message at hindi mo ito pinahalagahan, ibig sabihin, you miss the best part of your life. Na-miss mo siya. Bakit? Hindi na maulit yon, yung moment na yon. Ang Diyos hindi pa balik-balik. Sometimes, niruruton niya pero in a deeper sense. Kaya sa tuwing maririnig mo ang Word of God, kunin mo yung hindi lang para sa'yo. Yun ngang hindi para sa'yo, yung intindihin mo. Kasi yung para sa'yo, intindi mo na yon. Nakukonsume mo siya eh. Yung hindi para sa'yo, ayaw mong kainin. Kasi sa tingin mo, hindi para sa'yo. That's why sometimes you misinterpreted or you misunderstood or you miscalculate the Word of God because yung gusto mo lang ang kukunin mo. Hindi yung kabuuan. Ang message ng Diyos, hindi ito lang. Pumili ka lang. Ang message ng Diyos buo. Kasi nandoon yung tinatawag na revelation niya at nandoon at the end of that revelation, kung ano yung process, andun yung blessing sa'yo at the end. Kung pumili ka lang, hindi mo makukuha talaga. So ulitin ko, ang isang pinaka number 1 na mayroon kang faith ay mayroon kang transformation. Ulitin ko ulit. Pag wala kang transformation, hindi ka born again. Ulitin ko ulit. When you are a caterpillar and you did not fly, you did not become a butterfly, you are born again. Tandaan niyo yun. It's very clear in the Bible. Kaya mayroong faith na fake. The demons believe that Jesus Christ is the Messiah and they fear Him. Natatakot sila kay Jesus. Pag binabanggit yung salita, sabi mo nga kanina, nung nabanggit mo yung salita ng pangalan ng Panginoong Hesus, nawawala yung bata. Oo. Yung sinabi mong demonyo. Why? Totoo yun. There's a power in the name of Jesus. So, meaning, they have faith. They believe that Jesus is the Messiah. The demons, even Satan, they believe, but they are not saved. Nagets nyo? They're not transformed into the image and likeness of Jesus Christ. So, ang hinahanap ng faith ay hindi yung faith like the demons. They believe that Jesus Christ resurrected from the dead. They believe the demons and the devil and Satan that he was the one who is prophesied coming to be king and lords, that they are going to defeat them. Naintindihan niyo ba ako? Tinuro ko sa inyo yung doctrines of demons. One part of that indication, they fear God so much that even they believe, they tremble. Nanginginig sila. Alam niyo yun? Kung may faith ka sa Diyos, ang mga demonyo may faith din sila. They believe that when you mention into them the name of Jesus, nanginginig sila. They tremble. Pero pag binabanggit ng Diyos sa iyong pangalan ng Panginoong Kristo, hindi ka nanginginig. Grabe ka sa demonyo. Kristiyano ka, hindi ka nanginginig sa salita ng Diyos at sa pangalan ng Diyos.
Samantalang ang mga demonyo sa pangalan ni Jesus, nanginginig sila sa takot sa Diyos. Tapos ikaw, kaya ang tingin ko sa tao, lalo na sa Kristiyano, mas higit ka pang demonyo. Dahil hindi ka nagtitremble sa pangalan ni Jesus. Wala kang takot sa Diyos. Ay, naintindihan niyo ba ako? It's not part of the message, but it's part of our discipleship that I want to teach you. But, pwede rin sabihin sa kasi totoo siya. Kaya napakahalaga yung mga previous natin mga lessons. And we had that lesson of trials and testing. And alam niyo yun. So, ang ganda ng mga process, ang ganda ng encouragement or motivation sa'yo. Which is true. That God put you into those trials and tests, yung perseverance mo, yung potential. Kasi, bibigyan niya yung potential mo. Your potential is your power. Not only to drive the demon spirit, but to bring the kingdom on earth. Para makita nila na totoo ang Diyos. Ikaw yung pinagkakatiwalaan. Pero paano kapag nakakatiwalaan kung sa pangalan ni Jesus, hindi ka nanginginig? Wala kang takot. Wala kang reverence. There is a fear that is holy. Ang takot na yun ay tinatawag na reverential fear. Hindi lahat ng takot ay masama. Ang isang takot na mabuti ay yung takot sa Diyos. Pagkatakot sa Diyos. Ang tawag doon ay reverential fear. Kung takot ka sa Diyos dahil siya ay mabuti, anong sabi ko ulit? Kung takot ka sa Diyos dahil siya ay may grasya, may awa, may pag-ibig sa iyo, yan ay totoong takot sa Diyos. At yan ay kinalulugdan ng Diyos. Dahil ang resulta ng takot na yan ay pagsunod, pag-submit. Naunawa niyo po ako. Anyway, our topic for the next week is your potential. Yung divine assignment natin, we are talking about our divine appointment. And our assignment on this earth, after we receive Jesus Christ, during our transformation period, ang sinasabi dito is, nasa process pa rin tayo ng transformation. Ang pinakamaganda is, alam mo na naumpisan na yung transformation mo. Mayroon ka ng kapanganakan spiritually. Ulitin ko, wala kang padididihin na bata kung wala namang isinilang na bata. Anong gagawin mo sa gatas? Anong gagawin mo sa gerber or pagkaing bata kung wala namang sanggol na isinilang? Naintindihan niyo ako? Ibig sabihin, yung taong isinilang, maghahanap yan ng kanyang pangangailangan. At number 1 dito ay pagkain spiritual. Yung pag isinilang ka. So pag wala kang pagkagutom sa Diyos, wala kang pagkagutom. Number 1, wala kang pagkagutom, hindi ka excited sa Diyos. Tama? Hindi ka interested sa Bible. Malamig ka sa panalangin. Wala kang kapanganakan, kapatid. Pag wala kang ganong feeling in your urge of spirit na nagdidikta para yung soul mo ay katukin na magsimba ka. Kaya ang kumakatop sa inyo minsan, alam niyo kung sino? Hindi ang Diyos. Ginagamit ng Diyos si Satanas para kakatukin ka sa mga problema at struggle. Bakit? Di ka naghahanap. Kaya gagamitin niya si Satanas. Kasi wala kang feeling sa Diyos. Para ma-feel mo ang Diyos, gagamitin niya si Satanas sa buhay mo. Ang evil spirit. So sad, no? Kaya may mga struggle kayo sa buhay. May mga struggle na dumarating sa buhay. Pero kung nasa Diyos ka, at mayroon pa ring struggle sa buhay, blessing in disguise yun. Hindi yun ginagamit ng Diyos hindi ginagamit ng Diyos si Satanas para sa part na yun. Kundi ginagamit yun na tinatawag doon, pasok tayo doon sa lesson na
trials and testing. Iba yung trials and testing, iba din yung paggamit sa mga masasamang bagay. So pag mayroon kang nararanasan na kasamaan sa buhay, dalawa lang yan. It's either sa Diyos or hindi sa Diyos. Nag-gets niyo po ako? So paano namin malalaman yung pastor? So ituturo ko yan sa mga susunod na pag-aaral, hindi ngayon. Di ba? Hindi ngayon, wala nang time. Anyway, so ang ating passage for the next week na gusto kong pag-aralan ninyo, forget the former things, forget the past. So when you got born again, sabi ng Diyos, even in the Old Testament time, kay Isaiah, sinabi ng Diyos kay Isaiah, kalimutan mo yung mga nakalipas. Ibig sabihin, pag nakalipas, wala ka na doon. Hayaan mo na yung nakalipas. Bakit? Hindi mo na siya mababalikan. Tama? Kaya sabi niya, do not dwell in the past. So pwedeng illustrate, maraming na born again, alam niyo yun? Na born again sila. Tapos, yun yung sinasabi. Forget the former things, do not dwell in the past. Ang nangyayari, nagpunta sila, nakilala nila ang Diyos, na-encounter nila ang Diyos, pero naninirahan pa rin sila sa buhay na dati. Kaya yung ugali, dati pa rin. Walang pagbabago kung mag-isip sa mga naririnig, walang transformation. Walang renewal. Paano malalaman? Tignan mo sa gawa. Pangalawa sa salita. Ano daw? Tignan mo muna sa gawa, sa ginagawa. Pangalawa sa pananalita. Malalaman mo, they dwell in the past. At ang sabi ng Diyos, kung ikaw ay born again na, forget the former things. Pabayaan mo na yung old things had passed away. Old things becomes new. Yun yung din sinasabi dyan. 2 Corinthians 5:17. Okay? Sabi niya, do not dwell in the past. At ang sabi ng Diyos, see, sabi niya, I am doing new things. So God will not do new things in your life if you live and dwell in the past. He can begin you with the beginning that God has put you to start you. Naintindihan natin? Kung nagdidwell ka pa rin sa dati, hindi ka matutulungan ng Diyos. Kasi hindi mo tinutulungan yung sarili mo. Kaya ang sabi dan sa Ephesians ba yan? Romans 8:28. Everything works together for good for those who love Him, to them that is been called according to His purpose. So, ibig sabihin, yung former mo, yung past mo, dapat initiative mo na umalis ka doon. Why? God will only begin you new things when you start your beginning. Sabi doon, ulitin ko Romans 8:28. Tatagalog natin. Ano yung Tagalog niya? Ano yung ulit yung sinabi ko kanina? Lahat ng bagay, sabi niyan, everything works together for good, ay matutulungan ka ng Diyos na gumawa. Ulitin ko. Tutulungan ka lamang ng Diyos kung mayroon kang ginagawa. Kung wala kang gagawin, hindi ka tutulungan. Naunawaan niyo po ako. Wag po tayo bilang isang new believer na dahil sinurrender natin yung buhay natin, okay na, hintayin na lang natin ang Diyos. Pray lang tayo, Bible study. Pero hintayin natin ang gagawin ng Diyos. I still dwell in the past. Ganun ka lang. Sway-sway ka lang doon. Oh, dito pa rin ako. Lord, anong gagawin mo? Hindi ganun ang buhay Kristiyano. Ibig sabihin, hindi ka Kristiyano. Kasi ang born again, wala na siya doon sa lumang buhay. Andito na siya bagong buhay. Pero kahit nandito ka sa bagong buhay, ang sabi niya, you have to start. You have the first initiative to do the will of God in your life. Nag-gets po natin? Because God will do. I am doing. Who will do? God. I am doing new things.
Sabi niya, anong mga bagay? Kunyari, ang mga impossible things, sabi niya, now. Everybody say now. Oh, ngayon yun. Kailan yung now? Kailan yung now? So even this is past, this is present tense. Panahon mo pa rin ito. At yung panahon na ito, ikaw pa rin to, ngayon ito, para sa'yo. Anong sabi dito? I am doing new things now, it spring up. Where? It spring up. Mayroon ng tinatawag na pagsibol, bagong buhay. God is doing new things sa bagong buhay mo. Anong mga bagay na buhay yon? Hindi mo malalaman kung hindi mo unawain. Naunawaan mo ba? Tinatanggap mo ba? Kaya sabi niya, do you understand? Do you perceive it? So kailangan mong hanapin. Kailangan mong unawain. At ang sabi niya, I am making a way in the wilderness. Gagawa ko ng path sa mga imposibleng masukal na walang daan kung saan dadaanan mo. So dadaan ka sa buhay na puro bundok, maraming mababangis na hayop, at wala pang nakakadaon kahit sino doon, at ikaw pa lang yung umpisa ng journey mo yon. Ikaw pa lang yung unang tatahak sa path na yon, sa daanan na yon, at walang daan doon. Walang ilaw doon. Walang nagsasabi na huwag kayong dadaan dito, maraming hayop dito, may ahas dito, masukal ang lugar na ito, hindi ito daan ng tao, dangerous place ito, may mga bangin dito, may mga falling rocks dito. Hindi nyo alam, may dinosaur dito, may buhaya, may anaconda, ano pa man. Okay? Pero ang sabi ng Diyos, gagawa ko ng daan. Naunawaan ninyo? So daan na umpisahan ng Diyos sa'yo when you got born again, your very first stage of your life, ang Diyos ang gagawa ng daan para sa'yo. I am making new things in your life. Do you perceive it? Sabi niya. Huwag niyong kalimutan yun. Now, kailangan mag-spring up. Maging excited ka kahit hindi mo siya naunawaan. Kailangan tanggapin mo, sige Lord, give it to me. Now is the time. Gusto kong makita ang imposible maging posible. Sinabi mo, all things are possible. I believe. I-declare mo yon. Do you perceive it? Do you believe it? Nagdidwell ka sa past. Ay, ano kasi? Alam ko na yan. Ganyan yan, ganun yan. So, hindi ka doon sa masukal na daan na ginagawa ng Diyos na ang ganda pala ng daan doon pag dumaan ka. Ang liwanag. Hindi mo ma-perceive na masasarap palang pagkain doon. Pagbukad sa'yo, hindi mo alam may daan pala doon na ginawa ang Diyos sa buhay mo. Ang nakikita mo, yung napiperceive mo, yung danger. Sabi niya, I am. Everybody say words, I am. Kung ang Diyos ay gagawa ng daan, at ang Diyos ay mabuti, at ang Diyos ang nililikha niya ay bunga ng kanyang pag-ibig, anong gagawin niyang daan na papahamak mo? Meron bang ganun? Ganun ba ang Diyos mo? Ipapahamak ka niya? But if you dwell in the past, yung new beginning mo will never start. A stream in the wasteland. Sabi niya, you don't believe. You will not believe. You will not believe kung ano ang buhay na meron dun sa idea mo na, walang pag-asa dun. It's just everything is waste. Wala lang future. Sabi ng Diyos, maniwala ka. Everything spring up already before you are going there. Di ba? Ulitin ko, balik tayo. Magpipray na tayo. Gumen. Your door is your assignment. To that wilderness na pagbukas mo, isang hindi masukal pala na daan, kundi isa siyang napakagandang garden na tourist spot para sa'yo.
na sana naka-iPhone 16 na ako para may pang-picture. Ano ba yung maganda ngayon? Yung Note, ano ba yung camera mo, anak? Mas magandang camera. Bakit? Pag ayaw mong tanggapin ang assignment mo, hindi mo matatanggap din ang susi. Di ba pinag-usapan natin yung keys and principles in the kingdom? Tanggapin mo yung assignment. Pag tinanggap mo yung assignment, the same manner ay tinanggap mo din yung susi. What is susi? Power and authority. Nakits natin. So we will continue this lesson next week. This message. Napakaganda po ng mga piniprepare ko para sa inyo sa mga susunod na ano. And, yeah, doon muna tayo. Nagets po ninyo? Yun yung ating, ngayon, ating kaunting encouragement for today. Ne? But next week po, ituloy po natin yun. Let's all stand and let's pray. Father God, maraming salamat sa mga buhay na patuloy, Panginoon, na isinusuko sa iyong mga paa. Dahil alam po namin, Panginoon, na wala kang hangad, kundi ang tunay na kabutihan po namin. Dahil nilikha mo kami mula sa iyong pag-ibig, mula sa iyong puso. Gusto mo lang, Panginoon, na ibalik kami kung saan mo kami nilikha at kung saan po kami galing. Sa iyong espiritu. Kaya nawa ang bawat kataga at wika ng iyong mga salita na mayroong espiritu at kapangyarihan na bumago ng kaisipan, ay huwag mawalay ang mga salitang ito sa aming puso. Dahil paglabas namin sa pintuan ng lugar na ito, ay mundo, Panginoon, na aming tinatahak, na hindi mundo ng katulad ng nakikita namin sa iyong mga salita. Ngunit ang liwanag, Panginoon, ng salita na meron ka, ang siyang ilaw namin sa mundong tinatahak namin upang anumang kadiliman ang maksalubong namin ay katiyakan na makita namin ang daan tungo sa iyong kapayapaan at kadakilaan. Kaya muli, sa dugo ng aming Panginoong Jesucristo at sa pakikipisan ng banal na Espiritu, ang mga mensaheng ito at ang mga salitang ito ay hinahayaan po namin ng malaya na inyong bahiran at gumalaw ang inyong banal na Espiritu na huwag manakaw o mawala sa aming isipan. Dahil itinadalangin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ito pong aming dalangin. Amen.